8-hour shift ko today. Oh, actually no, 7 hours lang. Dumaan muna ako sa komisari kasi bumili ako ng gatas. Wala na daw gatas sa bahay. Tapos napabili na rin ako ng coffee creamer na sugar, ano daw, brown sugar ang flavor. Tapos nagdagdag ako ng 3 donuts. Sobrang init, grabe. Grabe, hindi ko kaya. Sobra. Ayan, gagawa tayo uli ng reaction video. At ito siya. Sana. Ayan, ito to. Sabi niya, agree ba kayo girls na dapat may sariling pera yung mga babae? Ay nako, agree ako dyan. Diyos ko girl. Siguro si ate hindi pa niya nararanasan itong pinagdaanan ng ibang mga babaeng natuto na sa buhay. Nakagaya ko. Yes, pinagdaanan ko yan. Na talagang walang pera. Na talagang, alam mo, hindi ko naman naranasan na dumepende talaga sa isang lalaki. Pero pucha. Alam mo yun, ewan, talagang minalas ako sa nakaraan ko noon na ang nangyari talagang hindi ako binibigyan ng pera, hindi pa good provider. Putang ina, parang ako, dinala lang ako doon para maging niya. Tapos sabi ko, ang ginawa ko, kaya pagkapanganak ko noon, 1 buwan pa lang ako nakakapanganak. No, not 1 buwan, Diyos ko, as in 1 buwan ba? Wala yata 1 buwan ay talagang naghanap na ako ng trabaho dahil talagang wala akong pera, mababaliw ako sa bahay. Diyos ko, syempre hindi naman ako born rich, diba? So, tapos wala talaga akong matatakbuhan. Hindi rin ako yung parang may pamilya na mayaman. So, wala talaga akong matatakbuhan. Ay talagang, kaya sabi ko kailangan kong gumawa ng paraan, kailangan kong humanap ng trabaho, kailangan kong kumita ng sariling pera, kailangan kong maghanap ng trabaho, ng paraan upang ako ay kumita ng sariling pera at upang ako ay magkaroon ng pera. Dahil wala akong aasahan dito sa lalaking ito. And then, come to find out po siya, nung nagtatrabaho na ako, grabe. Akalain mo yun? Siya pa pala yung mangungulekta ng pera ko. Di lalo na akong nahirapan. Sabi ko, kaya nga ako nagtrabaho para ako ay, alam mo yun, wala sa pangit na sitwasyon ka sa buhay. Tapos, ang gagawin niya, kukunin niya yung pera ko, siya na daw mag-iipon. Ay nako, Diyos ko, kaya natauhan ako, girl. Kaya, ayun, ang ginawa ko, tinabi ko yung pera ko, ako mismong nag-ipon. Ayun, nakaipon ako. Yun ang natutunan ko talaga sa buhay at nadiscover ko talaga na pag may pera ka is madali. Pag may sarili kang pera, lalo na kung yung lalaki ay hindi mo maaasahan at hindi ka asa-asa, ay talagang kailangan mo magkaroon ng sariling pagsisikap sa buhay upang magkaroon ka ng sariling pera. So yun na nga. Ang ginawa ko, ito na, kami nang nabuhay ng ina ko. Ayun, ina ko. Kami nang namuhay ng ako at ang anak ko. So yun, nagtrabaho pa rin ako, pinagsabay ko ang aking pagiging ina at pagiging nanay. Yun, pinagsabay ko yan. Tapos ang ginawa ko, alam mo yun, kahit anong liit ng sahod ko, sinikap ko na makaipon ako, sinikap ko na talagang makapag-ipon. At unti-unti na-discover ko na habang nagkakaroon ako ng pera, ay nagkakaroon ako ng kalayaan sa buhay. Nagkakaroon ako ng freedom sa buhay. Nabibili ko yung lahat ng gusto kong bilhin, napupuntahan ko yung lahat ng gusto kong puntahan, naiibigay ko sa sarili ko yung mga kailangan ko nang hindi ako maasa sa ibang tao. And then yung anak ko, ito na nga, nakatapos na siya ng pag-aaral, nakagraduate na ng college, meron na ring trabaho. Siya na ang nagsusustento sa buhay, sa sarili niyang buhay. And yung anak ko ay, anong tawag dito? Tinuruan ko rin na mag-ipon ng kanya. Dahil sabi ko ay, kung ano yung mga natutunan ko ay ipapasa ko sa iyo, tututuro ko rin sa iyo para matutunan mo din. Dahil magagamit mo yan. Kagaya ng nagamit ko sa buhay ko, magagamit mo rin yan sa buhay mo. So yun nga, kaya nang bumukod siya at namuhay na ng kanya, is ganun nga, na sustentuhan niya at nasusustentuhan pa rin ang sarili niyang buhay. Ganun din ako. Kahit wala na siya sa poder ko, meron na siyang sarili niyang buhay, sarili niyang nangungupahan sarili niyang apartment. Ako naman may sariling bahay din. Nasusustentuhan ko pa rin din ang sarili kong buhay. Napakasarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay nasolusyonan ko yung mga puzzle sa buhay ko. Hindi ako naging pabigat sa ibang tao, hindi ako naging pahirap sa ibang tao, lalong-lalo na sa anak ko.
So yun, kaya napatunayan ko at masasabi ko na totoo na dapat talaga tayong mga babae ay merong sariling pera, equip talaga, na meron tayong sariling source of income. Kung binibigyan tayo ng mga asawa natin, then good. Pagyamanin pa rin natin, ipunin pa rin natin, gawin natin kapaki-pakinabang. Alam mo yun, isave pa rin natin dahil hindi natin hawak ang kapalaran. And then lalo na kung ang mga asawa ninyo, yung iba dyan, kung ang asawa nyo nakuha, wala talaga kayong pag-asa sa buhay. Wala talaga kayong, alam nyo, mahihita talaga. Wala kayong, wala siyang pagkukusa sa'yo, hindi siya marunong sa'yo, hindi siya nagbibigay sa iyo, hindi siya good provider sa iyo, at ikaw pa talaga ang aasahan niya. And then, nang magkatrabaho ka naman, ikaw naman ang kukuhaan niya ng pera. So, mahirap yung ganun. Talagang hindi ka makakausad-usad sa buhay mo. Kaya ako sa inyo mga girls, sikapin ninyo na maging financially stable. Sikapin ninyo na magkaroon ng sarili nyong kaperahan. Sikapin ninyo na maihanda ang sarili nyong buhay. Ito ay hindi lang para sa babae, kahit para sa lalaki din ganun. Kasi meron ako nabasa na lalaki na sabi niya, gusto daw niya pag nag-asawa siya, tumigil siya ng pagtatrabaho. Yung asawa niya, kailangan may trabaho din daw para may backup daw siya. Ay, naku, mali din yun. Hindi mo gagawing backup yung asawa mo, okay? Ikaw, lalaki ka pa naman, sus Ginoo. Dapat ay paghahandaan mo yung buhay mo. Hindi po pwedeng ang maging backup mo yung asawa mo. Abay, mahirap naman yan. Paano kung halimbawa, basta hindi mo masabi ang kapalaran na asahan mo yung asawa mo, hindi rin marunong sa buhay, hindi rin nagtrabaho, at inisip nga niya na maging housewife na lamang at sa'yo na lang din umasa, ay naku, patay ka dyan. Ay naku, wag ganon kuya, okay? Wag ganon, manong. Dapat ikaw ay, lalo na't lalaki ka pa, ihanda mo yung buhay mo. Kailangan ma-afford mo yung pagtigil mo sa trabaho, at kung mawawalan ka ng trabaho, okay? Ay nako, okay, uwi na ako. Nay, anong oras na? 4:23 na. Hindi ako nagugutom ngayon. Gusto ko lang kumain ng donut. Yung nakakainin ko ngayon. Ay hindi, meron pa akong ginataang bilo-bilo sa bahay. Busin ko muna yun. And then kung gutom pa ako, edi donut. Yun, grabe, daming sugars. Okay, hanggang dito na lang. Bye!